tinatanong ng mga commentator natin kung anong klase yung puno ng pili. Bagaman pamilyar sa karamihan yung puno ng pili, pero meron talagang ilan na hindi kilala kung anong klase ang puno ng pili. Wala man yan laman. Ito. Ito. May laman to. Ayun. Palipas na pala natin ngayon ang Palipas na nga. bunga ng pili. Ano naman? Ay, oo, mga hilaw na ang karamihan. Yun. Yung mga kawail puno ng pili yan. Medyo marami lang bagin. Ang dahon nyo naman, ayan. Palipas na nga ang tagpili ngayon kasi mga hilaw na yung bunga sa taas. Ang hilaw kasi yan ay green. Kulay green ang bunga pag hilaw. Nagiging itim naman siya kapag tawag namin dito ay lagting na. O sa ibang salita, hinog na. Meron kaya ate. Ayun, ayan, yan, ganyan ang hilaw mga kawail. Ito, hilaw. Yan ang bunga ngayon ng pili. Ayun. Paano ito nahulog ate kahit hilaw pa? Ay, gawa ng hangin. Hangin lang ito, hindi mga hayop. Hindi. Mabango mga kawail. Ang mahal din mga kawail nung yung dagta ng pili. Yung dugo niyan, yung kulay white. Mahal ang kilo nun. Kaso medyo maproseso pag kinukuha. Kung paano siya magiging malinis sa produkto. Wala ito oh. Ito ang hinog oh. Yan. Yan ang hinog mga kawail. Ito ang hinog mga kawail ng pili. Kaya lang pinainan ng taga. Talaga palang taniman ng pili ito at ginawang hanap buhay ng may-ari ng lupa. Ang pili ay endemic dito sa Pilipinas. Ibig sabihin dito lang sa Pilipinas natin matagpuan. Kaya tawag itong tree of life ng mga Pilipino. Kasi napakaraming gamit nito. Hindi na salay. Grado. Woo! Anong ibon ba kumakain yung tinang balat niya? Kabug. Kabog, yung panikin. Yun. Ito mga kawail, pag ganito, hinog na rin ito. Basta nagsimula siyang umitim. Yung iba, tinitingnan niyan dito sa puno. Pag mayroon ng itim yan, kahit green pa itong buong balat niya, mayroon na siyang laman. Pero ang dabis talaga nito, ang masarap nito, yung gano'n ang kulay niya. Yung itim na talaga. Mababa lang mga kawail, ito na nakita namin pili. Para maipakita po sa inyo yung bunga niya mismo. Hindi kasi kami veteranong mga ngakyat. Ang pag-harvest kasi talaga itong mga kawail, akitin mo yung puno, susungkitin mo yung bunga isa-isa hanggang sa maubos. At yung malalaking pili, lalo yung mga nag-edad ng 50 years o 30 to 50 years na edad ng pili, malalaki na yun, matataas ang masyado. Kaya risky rin yung pag-harvest ng bunga ng pili. Sa Pilipinas na pala mga kawail, matatagpuan ng pili. Ayan, tayo siya. Ayan, mga pili lahat yan, mga bunga na yan. Ang mga puno na yan. Naroon sa baba, malaking puno ng pili. Papunta roon, baba na sa Dalisdis. Marami ditong bunga ng pili. Kagalingan naman dito mga kawail, sa lugar nila Ate Florida. Libre kang mamulot ng pili. Basta wag mo lang aakitin para harvestin yung bunga. Okay lang sa may-ari. Pero siyempre kapag time na nag-harvest ng pili yung may-ari, laglaglat ang bunga, bawal ka muna mamulot. Pagkalipas ng time na nakapagpulot napulutan na nila, pili ka na rin mamulot. Yung mga nalalampasan nila.
Ano pong kumakain natin na mga hayop dyan? Yung mga ano, manok na ligaw. Manok na ligaw. Hmm, Ano pong tawag nga doon sa manok na ligaw na yun? Yung labuyo. labuyo. Marami pa pala dito labuyo mga kawan. Hati-hati pala sila ano. Una titirahin ng kabog sa taas. Yung isa, yung kabog. Yung nahuhulog naman, titirahin naman ng daga. Anong daga. labuyo. Yung daga kasi, inaakyat din ng daga yan. Oo, kinakain nila. Yung Ah, mga kitin din wala na yan. diyang ano, laman, kinakain Na nila. hinabangan niyo po yung tira-tira lang ng mga Yung mga tira-tira na hayop lang sa daga. wild. Kagalingan naman ng mga kawild, pag kinain ng kabog, ang kinakain ng kabog, yung balat lang talaga, yung itim. Yung buong laman niya sa loob, yung nuts, hindi niya kayang kainin. Ganun din ang daga. Yung daga, kain niya ito. Kain din, binabaak niya yan. Binabaak nila yan. Ito yung karaniwan Mga siya. binaap dyan, oh. Oo, kaya pala yung kaninang Ang tilos baak. ng ngipin yan ay. Ito. Ito mga kawild eh. Yan. Daga po ang Laman niya, dala laman. daga ang kumain Daga. dito. Oo. Busan talaga ng daga na ito. Oo. Sa palagay mo ate, mga ilang taon na yung tanda ng piling ito. Ganda rin ang katawan niyo, laki na. Siguro may kita 50 ano. Saka yun. Matagal ka natin nanirahan dito sa bundok na ito. Tagal na. Tagal na. Maliliit pa yung mga anak. So ibig sabihin itong piling ito noon, maliit pa rin ito. Oo, maliit pa. Ayun. Lumaki na. Kaunting trivia mga kawild. Imaginein mo si ate sa paglipas ng panahon, siyempre pahina. Ano? Pero yung pili oh, pakisig siya ng pakisig. At hindi pa natin alam kung hanggang ilang libong taon ito pwedeng mabuhay yung puno ng pili. Pero tayo, 70 or 80 lang, mahina na. Yun mga kawild, yun ang pinakamalaking puno ng pili dito. Ito, ano. Sa lugar na ito, malamang ito ang nanay ng mga pili dito. Kasi ang sistema mga kawild kung bakit pag meron kang isang puno ng pili, parami ng parami yan. Kasi gaya na pagkwento natin kanina, kinakain niya ng kabog yung laman. Nilulumod muna nila yan na ilulumod. Pag malambot na, iluluwa nila yung shell. Kung saan lugar nila mailuwa yan, tutubo naman yan doon hanggang sa kakalat ng kakalat. Kaya dito sa lugar na ito, talagang napakaraming puno ng pili dito. Mga kawild oh, ang laki na. At napakataas na. Yan, ganyan ang pili kapag maliit pa. Ayan o. Pero ito, ilang buwan na rin itong tumubo. So, lalaki din yan. Paglipas ng panahon, may produkto na uli. Kaya ano, mabilis dumami ang pili kapag meron kang isang puno na namumunga na. O, ito na mga kawild, yung napulot natin ngayon. Ayan. Pili nuts. Ito yung sinasabi namin kanina na pinakain ng kabog, minsan daga o kaya ay manok. Ayan. Pero pag kabog ang kumain, kalimitan ganito na ang nilalabas. Ayan. At paglipad naman ng kabog kung saan lugar, doon nila iluluwa yung ganito. Kaya mabilis na kumalat yung ang binhi ng pili. At ito namang inakyat ni James kanina. Ito. Gusto ipatikim sa atin ni ate kung ano yung lasa ng balat nito. Kasi talaga namang kinakain ng balat nito. Pero alam namin ang lasa nito kasi mga bata pa kami. Talagang kumakain kami ng balat nito. Yung proseso naman ng paggawa nito, pagpalambot, makikita natin sa ginagawa ni ate. Yan. Ito kasi pag pinakuluan mo talaga yan, hindi yan lalambot. Kahit maghapon mo yung ibabad, hindi yan lalambot. So may technique si ate kung paano yan palalambutin. Makikita natin mamaya. Pag nakababa dyan, madali ang lumambot. Pagkulo ng binuhusan mo. Kulong-kulo na. Hindi po yan papakuluan doon mismo sa ano. No, dyan yan itataktakan. Pagkulo ng tubig, bubuhos dito. Yun. Yun. Ganyan lang po pala po ang pagpalambot niya natin. Nakatulo. So hindi mo kailangan sa mga kawild na pakuluan na parang pata hanggang sa lumambot. Ang sistema nito, pag mainit na yung tubig, ibubuhos naman dito. Bago sa lumamig, malambot na yung balat niya. Lambot na nga oh. Yun, lambot na oh. nga. Yan natin mga kawild. Ayan oh. Wow. Uy, malambot nga. Lambot na oh. Kaya ano lang, tatanggalin mo na lang yung balat. Ayos. The best mga kawild. Matamis to oh.
tamis-tamis yung nakuha ko. Kulay green pa. Tikman natin kung anong pagkaiba ng lasa. Mas masarap talaga yung ganito. Yung hinog na. Mas malasa na siya. Hindi lang yan ate, meron pa pong padala si ang Team Fuel. Kasi mga kawild, nagpadala po ang Team Fuel ng 5,000 para kay Ate Florida. At yung pinamalingki po natin ay mahalagang 2,400 kasama yung bigas. Kaya meron po tayong may sukli si ate na 2,600. 2,600 ano. Ito po ate. 2,600 po yan. Salamat sa nagtulong ka. Yung nautala ko, Team Fuel. Team Fuel, Texas. Nautala ko. Salamat. Maraming salamat po muli. Maraming salamat. Mga kawild, maraming salamat sa patuloy yung panonood sa aming mga video. At maraming salamat po sa mga sponsor namin na patuloy po nagtitiwala sa amin. Nandito po tayo ngayon kay Ate Florida. Nagdala tayo ng kaunting grocery sa kanya at yung cash na natira, binigay natin sa kanya. Thank you po sa patuloy yung pagsuporta.